Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon. At nagdalita siya, kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak mong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Tugon ng alila, ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ng ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sayo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Sabado po sa ating lahat. Sa Ebanghelyong ito, ibinahagi ni Jesus ang talinghagan ng alibughang anak. 2 magkapatid, ang bunsong humingi ng mana, lumayo, nagwaldas ng kayamanan at naghirap. At ang nakatatandang anak nananatili ngunit napuno ng sama ng loob. Ang puso ng kwento'y hindi lamang tungkol sa kasalanan ng bunsong anak, kundi sa awa at walang hanggang pag-ibig ng ama. Kahit malayo pa ang anak,
Natanaw na siya ng ama at patakbong sinalubong. Hindi niya hintay ang paliwanag o bayad pinsala. Niyakap niya agad ito. Ganito ang Diyos sa atin, handang magpatawad, handang magpanumbalik. Makikita rin natin ang ating sarili sa nakatatandang kapatid, tapat ngunit may hinanakit. Minsan, nagiging makitid ang ating puso sa pagbibigay awa sa iba. Inaanyayahan tayo ng talinghaga na hindi lamang magsisi kapag tayo naligaw, kundi matutong magalak sa pagbabalik ng iba. Ang mensahe, walang makakapigil sa awa ng Diyos kapag ang tao ay taos pusong nagbabalik. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, salamat sa iyong walang sawang awa at pagtanggap. Sa mga sandaling ako'y lumalayo at nagkakasala, bigyan mo ako ng pusong marunong magpakumbaba at magbalik loob. Tulungan mo rin akong huwag magkimkim ng inggit o galit, kundi matutong magpatawad at makigalak sa bawat kapatid na nagbabalik sa iyo. Yakapin mo ako sa tuwing ako'y nanghihina at iparamdam mong ako'y iyong anak, minamahal, pinapatawad at tinatanggap. Amen. Ang kwento ng alibukang anak ay kwento nating lahat. Tayo ang minsang lumalayo, tayo rin ang minsang nagtatampo. Ngunit higit sa lahat, tayo ang laging hinihintay ng isang amang hindi napapagod magmahal. Saan ka ngayon sa kwento? Panahon na bang bumalik?